Nandito tayo sa San Vicente, Hamindan, Capiz sa mga oras na ito. Tatlong mga katao ang tinamaan ng kidlat habang naka-standby o nagpapahinga sa isang waiting shed dito sa Hamindan, Capiz. Ang isa sa tatlo ay binawian ng buhay. Ayon dito sa nakasaksi, medyo maulan nung araw na yon nang mangyari ang insidente. Batay sa na-interview namin kanina, nandito siya sa kanyang balkonahe nang makita itong tatlong mga lalaki doon sa kubo na yon or waiting shed na gawa sa kahoy at saka yero naman yung kanyang bubungan. So ilang ano lamang, ang pagitan lamang ay ilang hakbang lang. So mula doon nakikita ng saksi yung pangyayari. Ayan, so dito daw po yung isa sa mga biktima ay nakatayo pa dito sa lugar na ito habang nagpapahinga, no? O habang nakisilong dahil medyo umuulan nung mga oras na yon. Nung tumama ang kidlat, dito na bumulagta yung biktimang nakatayo dito at sumampay yung kanyang lahating katawan dito, samantala dito na yung kanyang ulo. Dead on the spot. Samantala yung isang nagpapahinga naman dito ay okay naman na daw sa mga oras na ito at yung isa ay nakatakbo doon banda. So yan po ang nangyari dito sa Hamindan, Capiz. Makikita natin, mapapansin natin na medyo mataas po ang bahaging ito, itong kinalalagyan nitong waiting shed na ito, at saka yung location, bangin na yan dyan sa pinakang ilalim na yan, ano po. At ito yung pinakamataas na bahagi ng lugar. So narito ang panayam natin sa hepe ng Hamindan, Capiz. Kasunod dito ay ang pahayag ng nakasaksi. Hepe Silvestre dong Chief of Police ng Hamindan PNP ang hinggil po nung nangyaring natamaan ng kidlat last week, no? So anong development sir yan? Sir, good afternoon. PB News Online, Kagaramen. Good afternoon sa inyo, sir. Oo, mayroong nangyari tayo dito, tinamaan ng kidlat noong June 13, mga 2:55 PM ng hapon, doon sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz, wherein mayroon tayong tatlong biktima. Ang victim 1 natin na si alias Ryan, ang victim 2 natin na si alias Jopre, at saka yung victim 3 natin na si Jory. So, sa initial natin pagpunta doon, kasama rin natin doon ang MDRRMO ng Hamindan. Nasawi itong victim 1 natin na si alias Ryan. Then itong victim 2 and 3 natin, dinala naman sila sa ospital. Then outpatient naman sila. Yung 13 yan, sir, ano po yung sitwasyon dito sa panahon sa Hamindan, sir? Maulan or? During that time kasi, sir, medyo pabagsak na yung ulan. So nandoon na yung isa nating victim sa may kubo-kubo nila. Then pumunta rin to yung dalawa para sumilong na rin. Then nung papunta pa lang sila, bigla silang may kumidlat at yun, tinamaan na yung mga victim natin. Mm-hmm. Yung namatay, sir, ano yung extended damage niya sa katawan? Sunog or may mga... May sunog sa sir, nasunog yung damit niya. Pero hindi naman na direct hit talaga yung tumama sa kanila. Siguro duda namin tumama sa lupa, din yung ano na lang sa kanila. Lumatay yung daloy ng kuryente. Mm-hmm. Taga saan ito, sir, yung namatay po? Yung namatay natin taga Barangay siya, Tapas, Capiz. Mm-hmm. Mm-hmm. Bali, siya po ba yung nakisilong or siya yung nauna doon sa lugar na yun? Sinasabi na doon natutulog. Nakisilong na sila, sir. Yun yung nakisilong. Yung magkasamang dalawa. Yung namatay, doon na mismo Sir, good afternoon. bahay na yan. So, Permission to move on na sir. Welcome ko lang series po this sir. Yes, sir. Babalik lang ko. So ngayon, sir, ano po yung latest sa dalawa na injury sa naturang insidente? Sa nakuha namin na info,
although under observation pa rin sila, pero mas okay na yung kalagayan nila at hindi na rin sila nagpa-confine. Okay po. So, anong nangyari po? Pwede pakikwento. Anong nakita mo nung araw na yon? Nagaulan-ulan, abisan to sir. Opo. Tapos ang isa dira nang gatulog. Mm. Mm-mm. Ang isa dira may ginaobra sila, nagakot sila sang kahoy. Tapos naabtan sila sang ulan-ulan, nag-ano sila diri nga masulod. Ang isa nagpabidin pa diri kay naipit gali to sang way ko kabalon, naipit gali sang kahoy ang iya kamot ay ginaano na tayo nga bulungon. Mm. Ay nagkadto dito ang naipit ang iya kamot. Nagginali lang pangidlat. Oo, tapos nagkita ko nag-isol sa dito ay pag-isol niya tama gid nga gid bala ang kidlat. Mana sentro. Na sentro gid siya ara sa daon nagtuwad sa daon. May picture gani ko to nga ginkuha sa pagkapakatay niya. Ano kalayo distansya na sa iya? Itong balay mo. Arang balay ko ara ko sa balkonahe. Nagalantaw. Abugid ya. Oo, nagalantaw gid ko diyo. Oh, kaya kita gini mo rin. Oo. So ang isa tong patay siyang daan da pagka. Oo, dire patay na Pwede siya. sa kahulag niya. Uy, Ay ang duha gay na ano. ang duha yaw ay mano ang isa kay diri siya daw natumba lang sa isang impact blas ang dalugdog. Dulugdug. Oo, natumba sa diri tapos nagdalagan sa kuno pag ano niya nagdalagan sa pasulod dito kay itong asawa niya. Dugay-dugay mga pila ka minutos nagdala ato naman sa to sa balay kay nangayit sa bulig. O isang kay ang isa din ang patay na mo ang isa to ay panamon na balaan. Pero nakita na may sunog na sa likod daw duha ka dangaw Ang to. napatay. Ang naghatulog dito. Amo ato ang napatay. Hindi lang niyang napatay ang ari na Nagatindog na iya. Oo, gatindog niyang napatay. Basa ang lawas nila sang ulan sa to kun wa man. Basa tong isa. Muto nga umingo siguro. Oo, may basa. Ang napatay ang basa. Oo. Kamutong basa na kuan siya sang kilat. Wa isa sang mga sandoko nga ginataklos. Ang waay Amo to pang indaron sang biktima ang napatay daw bata pa daw to. So, 18 ho, 18. taga diinto sa. Taga-tapas. Nga nakaabot sila dire. Nagapamugon sila, nagapang-hakot sila. Pang-anin? Panghakot sila sang kahoy. Ah. Nga nagpanilong lang ko na to, nagpahuway lang na. Kay Baskog ang ulan. Basko gagulan ang sigigit pa nag-uubla. Way kami gani kagawa nga insigida nga nag rescue diri. Ano to nakamotor sila? Anong ginsa? Waay naka-tricycle. Galing kay ang tricycle naka-parking na diri. Parking na. Oo, tapos sila diri nagdalagan ang isa dito. Kaya manilong na gid. Kay Kabaskog gid siguro gulpi ang. Hindi man gid parimiro daw patak-patak lang ang ulan no kay daw gulpi bala nang idlat baskog. Amo to nga nagkanto gali sila dira para Nakato. manilong. Ang isa nagato dira, ang isa ya nagsulod dito natumba pa sa diri. Dugay siya nagdalagan sa kung dahil pasulod ay kinulbaan man siya. So mo na ang cross. Dali ang sitwasyon. First time nga may natabo dire na nga may natigo sang kilat niya ina. Eksakto nga lugar ano ni dire? San Vicente. Barangay San Vicente, Hamindan, Mindanao. Capiz. Oo. So medyo mataas-taas yung portion ni dire no. Kaya dira sa katindog ko, amo gid ang Gabi na. posisyon na dito. Gabi na. Dira amo na yung posisyon na nakita ko gid sa ara ko mo aga mo amo ko sige nalantaw ko bala sila. Tapos ang isa ready kita. Ay ang kita ko ang dire kita kaagi oh. Tapos ari gani ni ko ulihin na namo na titik oh. Ay, ari diyan pa. Ari ko ulihin na namo na Grabe yung titik. bigo, amo nila ang ngipon sang kilat. Oh ara oh. Na kitang kahoy. Agi ina sang kilat. Mm. Na dira. Okay diri ang isa oh. Siguro ang ID ang nagsagang siguro ang nagatulog daw ang Igo man. naigo. Igo man siya. Oo, naigo man siya. So ang nagatindog dira mo na ang napatay. Oo. Nga halin dira kita mo dito sa balkonahe mo. Ato dito. Pero ako gidao kay na pag-aaral dito panta. Gaano kay way pa man sang ulan nga ung gamay-gamay pa na abi ko yun, iba naman nag-uubo eh. Amo to ang una gid niya nga pang nag-uubo gid. Gatuwad sa gali dira sa may cross din na. Oo. Kag may igo na sa may likod yung portion. Tapos Diri na ang amadyak ang diri. Wasak na. wasak ni. Oo. Kay diri gid sentro gid. pag igo sa iyada diri siya natumba. Oo, tumuwad sa diri.
Para yun. Way siya na may way siya nahulog pag dito sa kataas ng abangin. Way kay na may mataas-taas pa niyang ano, daw na Duyan. yan o daw na sablay ng lawas. Sumablay gali ang lawas siya, ang ulo niya dira na. Oo, daw balance bala ang pag ano sa lawas niya, ang isa nga diri sa piyak. Ang ulo niya ang yatil diri sa piyak. Grabe gali no, kadasig lang sang mga panghitabo nay. Oo, kadasig lang git. Segundos lang. Ang gapamangkot sila may samtang nagatindog sila diri nakaano sila may cellphone sila. Way. Way man. Way gatulogan itong isa. Pero hindi nila upo na yung katunog. Kaya tiyo. Kaya ara tagiya sang balay niya. Kay diri sa nagtulog-tulog kay simple mahangin-hangin diri kon udto. Ang tatlong ina nagpasilong, upda na sila man. Way ang isa ang tiyo nila ali diri ka dao. Tapos ang duhaya mo yang trabaho. Lahakot kahoy. Pero magkilala sila tanan. Ara yang balay sang isa na kung naigo gido. Way Para siya da subok. amo gani na ano ko daw ay. Nakagawa na sa ospital eh. Okay na siya. Okay na siya. Ay, sige, nay, thank you kitay ha sa oras nga ini ginahatag sa amon.